Pero Senator, magandang umaga po, Doris and Robert. Good morning, ma'am. Magandang umaga, Robert and Miss Doris. Happy birthday to you. Wow, may paawit May pa, oh. paawit. Thank you, ma'am. At thank you po sa pakik. Thank you. Iyon. Louis, naman. kay Louis. Bon appetit. Oo. Yes, si Louis. Hindi kayo lagi nakakalimot sa akin. Kaya Of course talaga naman naman po. nakakataba ng puso. Ay, nagdadrama na ako. Thank you, ma'am. Thank you. You're welcome. Opo, Happy birthday. Opo. Maraming salamat. Habang kini-enjoy po ng aking partner itong mga napakarami ninyong padala, ano po, unahin na po natin yung mga napakarami din po Ayan. ninyong ganap, di ba? Kaya Ang dami, nga. oo. Nga po. Unahin po natin yung sunod-sunod din yung na consultation na isinasagawa sa anti-political dynasty. After po itong mga ito, alam ko po, tuloy-tuloy, partner, umiikot meron pang CDO niyan. Madami pa Yes. silang, Ganyan ba? Oo, Mga tsaka, consultation ito. oo, at publiko mismo ang nagsasalita, ang maririnig Ay, nila, magaling. di ba? Oo. Kaya sila yung makakausap ni Senator. Pero ang tanong po dito, Sen. Risa, may pag-asa po ba at maipapasa nga ba ito? Kahit sabihin natin sa Senate part, itong panukala pong ito. Ay nako, Sir Robert, umaasa po talaga ako na maipapasa namin at least yung Senate version ng kontra dinastiya na batas. Kasi po, for the first time, 6 ang bills sa Senado sa 7 naming authors. So 1/4 ng Senate ay authors ng anti-dynasty bill. Sa House naman, balita ko meron silang 22 bills. And pati po yung speaker nila, yung majority leader nila ay mga authors. At ang LEDAC, yung Legislative Executive Development Advisory Council, na ang chair ay ang presidente, nilista ang anti-dynasty bill bilang isang priority nila. In fact, listed number 1 sa priority legislative agenda nila. So, of course, tinatanong ko ng mga tao, ay, sincere ba kayong lahat dyan? Tama. Sabi ko, subukan natin, no? Let's take the ball and run with it. Sabi nga sa ika-4 na konsultasyon kahapon sa Bulacan, Sa Bulacan. ito ay unique at historical moment. Baka hindi na daw dumating ulit sa lifetime natin. Yung ganitong karaming parang mga senyales na parang bukas na ang pagkakataong ipasa ito after only 40 years. Almost 40 years. Oh my Lordy. Oo. Yes. Pero sa ganyan po na matagal na tayo naghintay, ika nyo nga, sana naman ay talagang magtuloy-tuloy na ito at talagang magkaroon ng katuparan. Yan. Ang tanong, hanggang kailan kami maghihintay? Kasi nga, 40 years na nakalipas eh. Ano ba Yun naman na ang nga. 10 taon pa? Ruby na siya. Oo. Diba, ang tagal na diba? Oo. So, ang pangarap talaga namin at intensyon, maipasa ngayong sesyon na matatapos next month. So, katapusan ng Marso, nagsumikap kami na ma-produce at least yung Senate version. Pero, yun na simultaneously, nagdadaos din ng hearings at consultations din ang House. So, hopefully, nag-reach out din ako kay House Committee Chair Adyong. And tingnan natin kung magpa-parallel yung timelines namin at kung kakayanin namin ang buong Kongreso ng Pilipinas magawa po ito. Ang isang tanong pa dyan, Senator Risa, syempre, lagi tayong looking forward, pero, di ba, with caution lagi yan Gaano ba ka-genuine na gusto natin, ano? Lalo na yung tanong ng publiko nung minomonitor po namin yung iyong pong consultation, ang sabi, maiba naman pong option kung ayaw ng mga mambabatas. Di ba, Sen? Tama. Opo, in fact, sa 2 konsultasyon, yung sa Pasig, yung unang-una, at kahapon din sa Marilao, lumabas yung possibility ng People's Initiative. Dahil, di ba, bukod sa amin sa Kongreso na nagsasabatas, pwede rin pong direct legislation ng mga kababayan natin. Meron lang silang kailangang i-achieve na percent of registered voters per district at percent of all registered voters sa Pilipinas para directly
makapagpasa ng isang batas. At wala namang nagpipigil na sumabay yon sa aming legislative process dito sa Kongreso. Oo. Pero ano po ang basa nyo, Sen. Risa? Alam mo naman ng mga Pinoy, di ba? Sa una, sige, masigasig. Tapos meron na ang ibang issue, ay nako, nakakalimutan na ito. So baka mabinbin na naman yung anti-political dynasty bill. Ano ho yung pulso na nakita ninyo doon sa pag-iikot ninyo so far? So far, birthday girl, overwhelmingly positive ang response ng mga participants sa mga consultation. And nababanggit nila din actually yung iba't ibang mga isyung bumabagabag sa atin. Pati yung corruption, pati yung mga hamon natin sa pambansang soberanya, etc. Pero mukhang nakafocus pa rin sila dito sa anti-political dynasty bill. And in fact, na pag-uusapan din sa mga consultations na baka halimbawa yung issue ng flood control last year ay naging konteksto pati nitong pag-init ulit ng anti-political dynasty issue. Tulad ng yung issue ng malaking korupsyon ay naging konteksto na nakapag-push kami ng mga reforma sa budget-making process last year. So, itong mga konektadong issue, in a way, parang pinapainit din ng isa't isa sa kalooban ng ating mga kababayan. Sen. Risa, alam po natin na kapag anti-political dynasty, kawing-kawing yung mga issue dyan. Sasabihin, pabor kami dito, pero pagdating doon sa details, dyan tayo nagkakatalo. Meron na po ba tayong somehow resolution halimbawa kung ilang degree of consanguinity, tapos kung implement ba ito solo for the national level at hiwalay ang nasa local o from barangay up to the president, isang bagsak lang yan. At saka dapat malinaw. Dapat talaga malinaw para, di ba, walang sisihan at wala rin kawala. Detalyado. So, actually, binanggit nyo na po, Sir Robert, yung 2 sa 3 pinaka-importanting issue na kailangan pa naming i-resolve. So, yon, 4th degree ba? O 3rd degree lamang? O kahit 2nd degree lamang ba of consanguinity and affinity ang ipagbabawal? Or, national lang ba ang bibilangin sa ban or pati local? And, yung tanong pa, anong gagawin natin sa party list? Diba? At saka, yung mga legislative districts, bibilangin ba silang local or national? Correct. Pending issue pa yan. And yung sabay-sabay lang ba na pag-upo ang pagbabawal? Or pati yung sunod-sunod? Or pareho? So talagang work in progress itong anti-dynasty bill dahil tuwing pagkatapos ng mga hearings at pagkatapos ng bawat konsultasyon ngayon, excited dinadraft ng committee secretariat kasama yung legis team ko yung bill. So nag-e-evolve po siya. Excited po ako na pag natapos na po yung aming mga konsultasyon, ma-sponsor po ito sa floor ng committee report. Isa pa Sen, halimbawa, tumakbong mayor, di ba? Single. Partner, single. Tapos alam naman ng publiko na jowa niya. Yung tatakbong vice. Paano yun? Mapipigilan ba natin yung ganun? Hala, napag-usapan din yan sa konsultasyon sa Marilao kahapon. Ang, at least sa bill ko, ang requirement dyan ay kahit hindi kasal, pero cohabiting. So, nagtitira sa isang tahanan. At pinipresenta at kinikilala ang sarili nila bilang isang couple. Yun na nga, kahit hindi sila kasal, at regardless sa SOGS nila, regardless sa sex and gender nila. Basta't cohabiting, mako-cover po ng ban. Ayun, oo. Sen, gusto lang din malaman, balikan ko lang yung tungkol doon sa konsultasyon. Meron kasi ako napanood na video, partner, sa Cavite yata ito. Yung halos mawalan ng ulirat yung nanay ko. Nakakasa-defense. Galit po ba kayo? Hindi po. Depensa siya doon sa mga political dynasties kasi bumuti raw ang kanyang buhay at kanilang komunidad. So, yung mga ganyang klase pong mga reaksyon, noted po ba yan ng inyong grupo na nagsusulong naman ng anti-political dynasty bill? I think naganap yung
feedback na yon sa mga consultations na ginaganap ngayon ng House. Yes, So ma'am. for sure, yung ganyang mga inputs din mula sa ating mga kababayan ay papasok eventually sa batas pag naipasa na nga namin iyon. Dahil hindi lang naman Senate version ng matimbang, syempre yung House version din. At pag nagtagpo kami dun sa Bicameral Conference Committee, hari nawa, kailangan talaga naming pagsamahin. So both steps, sa House at sa Senate separately, and then sa BICAM, magkakaroon kami ng, in a way, negotiation, consensus building, or at least pagbuo ng isang compromise bill. Ayun. Basta ang sa akin lang ay, sabi ko nga, yung bill na may kwenta, hindi walang kwenta. Ano Ayan. man ang abutin ng consensus or compromise, basta magkakaroon talaga siya ng konkretong impact on the ground na magsisimula talaga siyang palawakin, buksan ang espasyo ng politika at paggogobyerno sa lahat nating mga Pilipino, hindi lang sa iilang mga angkan. Ayan. Ma'am, kabig po ako ng topic, Oh. pero siyempre, Senate pa rin ito, partner. Okay. Doon po sa case ni Senator Bongo, ni Senator Ronald De La Rosa, kahapon, doon po sa ambush interview, nabanggit po din yun na while in session ata, hindi dapat magkaroon ng arestuhan. Nagaya naman ng ginagawa at paniniwala din talaga ng ibang mga senador. Nagananatili po ba, Senator, na ganito ang stand ninyo at ng majority? At meron po kasing iba nagsasabi, kagaya nila Attorney Kayo, sasabi nila, pwede nang arestuhin kahit nasa session. Ano pong sagot natin dito, Sen? Well, nung tinanong ako kahapon, dun nga sa ambush interview sa Bulacan, inulit ko nga yung nasabi na dati ni Senate President Tito Soto na by tradition, hindi po inaaresto ang mga senador habang in session kami. May nakapag-anunsyo na rin yata na magkakaroon kami ng caucus, pag-uusap ngayong taon, ngayong linggo rather, kung paano nga haharapin at titindig at magre-responde sa ganitong importante at sensitibong sitwasyong ito. Merong agam-agam yung marami na, ay, kakanlungin lang yan ng mga senador na yan, yung kabaro nila. Kahit si Senator Ping ay nagsabi na yung kanyang mga statements ay para proteksyonan yung ating mga institusyon at hindi sino mang individual na miyembro ng aming chamber. And alam naman po ng bawat isa sa amin na ang pinakamataas at kumbaga sumasaklaw na issue dito o prinsipyo dito ay yung usapin ng accountability. So ito po ay isang mabigat talaga na sitwasyon. Sabi ko nga, kahit siya ay mahirap o masakit na sitwasyon, pero kailangan naming harapin. At malamang yun yung mga pag-uusapan sa caucus namin ngayong linggo. Ayan, malaman natin tomorrow after the caucus kung ano yung magiging resolution nila. Bukas yan. Sen, bago kita tuluyang pakawalan, last question na lang po. Go! Bakit po ba paborito kayo nito mga nagpapakalat ng misinformation, disinformation? Ginagawa pa kayong clickbait na aresto daw kayo. Pero iba naman yung content. Tagal na nun. Opo. Ako, ewan ko ba sa kanila kung bakit nila ako paborito. Ako hindi ko sila paborito. Hate na hate ko ang trolling. Kasi yan ay isang curse, yan ay isang sumpa sa ating lipunan. So, kaya rin sa mga hiwa-hiwalay na panukalang batas tungkol sa laban sa OSAEC or online sexual abuse and exploitation of children or tungkol sa safe spaces para sa mga babae at LGBTQIA+, talagang nag-amend kami ng mga probisyon na humahabol dun sa napakabilis na nag-evolve na teknolohiya na ginagamit, inaabuso ng mga fake news at troll farms na ito, tulad ng AI, ng deepfake. Basta ako sa panig namin sa office ko, kompleto ang resibo ko. Kung anong sabihin nilang kasinungalingan, tinatapatan talaga namin nung aktual na mga dokumento na meron kami, di ba? Sa ano talaga yung ginawa at hindi ko ginawa. Totoong resibo. Diba? Yan ang meron kami. Yung tipong pakalat kayo ng pakalat ng fake news eto sa inyo, katotohanan. Yan. Sen, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat. And happy birthday! Thank you, ma'am. Mabuhay ka. Thank you. Si Senator Risa Ontiveros.